dito sa inyo si Chef Irene. Hi, Oo. Chef. Dito na siya nakitulog kasi di ba malakas yung ulan. Oo nga, sobrang lakas ng Oo, ulan. sa Parañaque. Eh, ang layo pa naman. Kaya sabi ko, mag-sleep over ka na lang sa kwarto ko. Bait mo naman. O, syempre, Kikay cares. Naku. O, ano na naman yan, Kikay? Ano ba naman to? Ang aga-aga, meron akong devastating news dito na natanggap sa Oh, bakit? telepono ko. Itong amiga ko sa palengke, yung suki ko, si Bebang, yung lola niya daw, ito sabi, medyo malubha na yung karamdaman, inatake yan last week. Tapos ito nga, sobrang emosyonal na, kakagising ko lang. Ba, 5 yung mensahe sa akin. Nako, Kikay, alam mo, damayan mo na lang yan, comfort mo na lang yan. Ay, nako. Sabi pa nga sa akin nung isa naming kasama, ganyan daw talaga yung buhay. Pero alam mo na, ako curious ako, Tito Diego, tsaka Kong, bakit ganon? Binigyan nga tayo ng buhay ng Diyos, pero babawiin din pala. Hindi naman dahil sa ganun eh. Binigyan niya tayo ng pagkakataon mabuhay dito, maigsi lang. Pero pagdating ng panahon, binawi ka mo, no? Namatay ka, bubuhayin ka uli eh. Hindi naman ito ang katapusan eh. The earth is not the final place for us. Merong heaven na sinasabi, may kabilang buhay. Merong buhay doon sa walang hanggan, sa eternity. Kaya nga pinatikman ka ng buhay dito para malaman mo kung gaano kahalaga yung buhay na walang hanggan. Walang sakit, walang problema, walang barumbado, walang magnanakaw, walang mga drug addicts doon sa kabila. Itong buhay ito, parang lang ito, training ground para tayo maging dapat doon sa mas magandang buhay. Timoteo 6, ganito ating mababasa. Unang Timoteo 6. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Meron pong tunay na buhay. Yung tunay na buhay sa kabila, wala na pong kamatayan yun. Yung buhay dito may kamatayan pero yung doon sa kabila, wala nang kamatayan. Kaya po, yun ang tunay na buhay, sabi ni Pablo. At yun ang anyaya namin sa inyo, mga kababayan. Siguro, katawa-tawa kami para sa iba, but being biblical is being sure of our salvation. Kikay. Naku, nakakalungkot naman yung sinabi ni Brother Eli. Bakit naman? Kasi di ba sabi niya Kong na itong earth daw, parang training Temporary ground lang ito Training ground lang yan. Kailangan masanay lang So, naman kailangan siya. test itong buhay natin dito. Temporary, Kwan. Ang talagang tingnan natin, yung buhay habang buhay. Tama. Buhay habang buhay. life. Eternal life. Ay, ikaw nga. Yun Ay, Leo. bawal Bakit tayo kay- nakahanda ka na ba doon? Ikaw, ha? Ayan na naman kayo. Ay naku, alam mo naman love ka namin dito. Compute natin. Hi! Good morning! Good morning! Dito ka na. Hi, Tom. Good morning. Good morning. Morning, Kika. Good morning. Okay naman? Pinag-uusapan namin yung eternal life. Uy, ang sarap naman ng ating quick meal dito, Diego. Good morning, Ninang. Buti na padaan ka. Talagang Siyempre, lagi ko kayo dinadaanan. kanina pa kasi kami nag-uusap nito ni Porky tungkol sa yung kaibigan namin. Oh. Gustong-gusto na mag-asawa. Oh. Yan. Eh di mag-asawa na. Kala nagkasakit eh. Ah, Kala nagkasakit eh. Ikaw, ilan na bang asawa? sino po? Ikaw. Asawa lang. Uy, wala pa sa Bawal yan, ha? Wala pa sa isip ko yung mga bagay na yun. Kaya nga hindi namin mabigyan ng payo kasi yung mag-asawa na to, parehong may trabaho. Asawa pa lang. Mag-asawa. Oo. Parehong may trabaho, maganda ang trabaho naman. Kaso, yung babae, ang mas malaki ang kinikita. Ngayon, paano ba yun? Paano ba ang magiging arrangement nun din kung kayo tatanungin? Sino bang mas dapat maghawak ng pera? Ah. Mag-asawa na. Sa mga Pinoy, di ba? Pinoy. Yung mga Pinoy, ang kaulit-galian natin, yung kultura natin, ang naghahawak ng pera, babae. Opo. Oo. Pero yung mga ibang kultura, di ba? Kunyari, si Doc Joseph. Joseph. Hindi, yung Ay, mga Chinese community. Di ba? Opo. Normally, yung mga lalaki. Opo. Pero kultura yon. Pero sa ngayon, ang pinakamaganda talaga kung ano yung magwo-work sa inyong dalawa. Kung ano yung napag-usapan, kung ano yung napagkasunduan. Kaya dapat,
pinag-uusapan muna yan kung mag-aasawa pa lang. Like, sino ba ang dapat humawak ng pera? Or paano ba ang partihan sa gastos? Paano yung contribution? Yung kaperahan kasi, isa yan sa hindi pinag-uusapan dito sa mga Pilipino, di ba? Dapat yan talaga Kasi pinag-uusapan. kunyari, isang manager ng malaking kumpanya yung babae, tapos yung asawa niya tricycle driver. Paano kaya yun? Hindi naman yun sa kung sa laki o liit ng kinikita. Actually, ang pinakamaganda dyan, kung sino yung marunong humawak ng pera, yung hindi masyadong magastos, marunong mag-invest, at marunong magdesisyon. Yan ang pinaka-importante. Pero, Hindi ba din ang babae talaga? yun Hindi nga. siya yung Sa Pilipino. kahit naman sa Amerika eh. Pero yun nga yung kultura natin. Pero may punto rin naman na babae ang hahawak kasi lalo na kung siyang namamalengke, siyang nagluluto, siya ang nagbabudget. Oo. Dapat kahit na gaano kaliit yung sweldo mo, bibigay mo pa rin dun sa babae. Siya ang gagawa. Sa Pilipino. Pero yun nga, depende nga sa Oo, pag-uusap kultura. ninyo. Basta ang maganda pag-usapan. Hindi, Pag-usapan sabag kung sino talaga ang dapat humawak. O yun, banggitin mo na yung sino man yung mag-aasawa na yung porgy. Sino ba yung mag-aasawa na yan, Porky? Si Minyong. Si, Si Minyong. si Minyong ba? Na-stroke rin lang eh. Hindi, na lang, na nilagnat laki lang. Kaya pala dito si Miss Cecil nung Tuesday. Yan na. Ay, no, parang sila ba yan? So, ibig sabihin, mas malaki ang kita ni Miss Cecil kaysa kay Minyong. Oo, kasi yung si Minyong yata, humigit kumulang yata ang ano. Oo. Talaga naman daw ang kaugalian ng Pilipino, babae talaga ang mahawak ng pera. Babae. Oo naman. So, agree din naman ako dyan. Pero ang sa akin niya, pwedeng babae or pwedeng lalaki. Basta hindi kayo nag-aaway, basta pinagkakasundo nyo. Kasi alam mo ba, ang pinaka-laging source ng away, pera. Pera. Oh. Tapos tayo, well, isa na yon, di ba? Sinabi ko na nga noon pa merong 3 na papatay ka. Ngayon, 4 na. Apat na? Oo. Ano isa? Yung isa, pera, di ba? Pera. Pamilya. Pamilya. Papatay ka sa pamilya mo. Oo. Pag-ibig. Wow. Love. At ngayon, ang pang-4, politika. Politik ka! Oo. Sa bagay, dami namatay sa politika. Oo. Napapatayan, o, di ba? Patayan na sila. Oh, yun. So, basta yung importante lang talaga ha, marunong mag-budget at pag-uusapan. Tama. At siyempre dapat laging kumita kung ano yung pagkakakitaan. Lagi tayo Eh, paano magsisikap. walang kita yung lalaki? Ayun, huwag Ay, kang di mag-asawa. magtrabaho. Huwag muna mag-asawa pag Meron hindi talaga pa tamad ano. na lalaki. Ay, hindi yan dapat nag-aasawa kung tamad. Huwag Kasi kang hindi mag-asawa. kikita para sa pamilya. Masama yun. Kahit mayaman, Pag-aawayan nila yun. oo. Hindi tama na umaasa. Nagkulang naman yung babae sa pag-imbestiga ron. Oo nga. Ikaw ba? Ano ba yon? Pinakasalan Hindi mo? naman sa pagmamalaki. No? Nakaka 300 per week kami dito. 300 per week. Sa trabaho namin. Sino doon sa mga asawa mo? Hi, Tita Diego! Hi, Tita Angel! May nabala dyan? Di ba ang lakas-lakas ng ulan? Ito naman, ang lakas-lakas ng ulan nung mga nakarang araw. Oo. Tapos yung mga ibang lugar na nakita ko sa FB, naku, binaba. Oo nga eh, Kaya yung nakakalungkot. gagawin natin ngayon, Tito Diego, tsaka Tita Angel, Ano yan? breakfast boat. Talaga. Diba? Para makakatulong ba yan sa baha? Well, at least hindi sila malulunod sa gutom. Pwede natin tulutang sa bahay. Oo, Kayo diba? nabala dyan. Talaga. Sige, sige. Minsan lang Ano ba kayo yan? Ito magluto. naman, alam mo namang Go! love ka namin. Kaya nyo na yan. O, ito yung ating mga ingredients, Tita Angel, ha. Meron tayo ng 5 pieces of egg. Tapos meron din tayo ng 4 pieces lang. Oo. 4 lang. Yung isa kasi pinang-dinner ko Oo. kagabi. Oo. Tapos meron pa tayo dito ng 1/4 cup of cream. Cream. At Salt and pepper. Tapos meron din tayo ng 1 tablespoon ng onion chives. At yung ating napakasarap na bacon All-time favorite. strips. Oo, kahit yung ulam na eh. Tapos ito, syempre, yung favorite ni Kikay, ang cheese. Tapos may mozzarella. Mozzarella. Because you can never have too much of cheese. Oo, kaya tama tara, ka dyan. let's do this na, Tita Angel. Tama, sige. Naku, Paano ba mukhang yan? masarap ito. Paano ba? Ayan na ang ating mga itlog. Ilagay sa ating bowl. At ilagay ang ating... Cream. At ang ating... Onion chives and salt and ang pepper. ating salt and pepper. Tapos...
beat lang natin. Oo, Mix, yun. mix, Beat mix. that egg. Tapos ito na yung ating baguette. French bread. Slice lamang. Sa gitna, hatiin. Tapos, ayan, alisin Tanggalin yung yung breadcrumbs. loob. Oh. Hindi pala breadcrumbs yun. Yun naman yung bread. Yung laman ng bread. Ay, doon natin nilagay sa loob. Tapos At lalagyan natin ng cheese on top. Ayan na, Tito Diego. Ano yung boat? Wow. Yan yung breakfast Wow. food. Kong! Tikim ka Hinati dito. namin. Sige Yan. na. Baka mabasag ngipin ni Kong. Hinati lang namin para hindi masyado mahaba. Ito yung aming Hindi pa ako- maliwagang breakfast bowl. Kuhanin mo si Kong ng Nguya mo muna para kay Kong. Bilis. Hindi pa naman ako nagpupustiso. Titingnan natin kung Ay muna, kailangan. Kuha mo siya ng Ng knife. knife. Let Laki. me see. Pinaghirapan namin to ni Kika, sobrang pawis namin Wala ba? Kailangan Ako walang i-appreciate. bread. Like, ito lang itong kita. Ayan, ayan, Kailangan ayan. i-appreciate mo to, Kong. Ito. Oh, wow, ang laki ng knife mo. Bread knife naman ito Oo nga, eh. Bread type ba yan? Patingin niya. Na-intriga ako. Oh, Crunchy, oh. Oops. para Diba? pa. Si Kong galit sa akin eh. Bread knife naman to eh, sabi niya. Yan. Tagal, ang Ayan na. tagal. Okay, game. Sorry ah. Ako, yan na. Be Moment good to of us. truth. Good. Talaga? On a scale of 1 to 10. How would you rate myself? Oh, How would you rate our, Yourself ano, pala. food? akin na lang yan Your ah. food. Sige, you can have it, Kong, kasi hindi ka nakakakain talaga ng breakfast. Oo nga Like ka eh. lumalabas eh. So, Oo nga. on Yan. that note, this is for you. Bring Dahil your, na-serve na bring namin your own yan. knife. At ang laki naman ng breakfast boat mo, Rina, Kikay. Oh. meron lang akong gustong i-share sa'yo. Ano? Meron akong kaibigan, buntis din siya tulad mo, pero namamanas siya. Oh. Namamanas yung paa niya, pati yung ilong niya. Talaga? Ikaw ba, pero ganun ba talaga kapag buntis? Actually, may nabasa nga ako patungkol sa edema, no? Kasi ang tawag nila dyan, pregnancy edema nga, no? Sa akin, weight gain pa lang mang to. Pero yung pregnancy edema, usually daw, nangyayari yan sa mga buntis nga pag around 22 to 27 weeks. Or minsan, nagtatanggal yan hanggang makapanganak na yung isang tao. So, ano yung mga signs na may edema ka? Pag lumalaki na yung weight gain, pwede yon. Tapos, pwede rin yung malalaki na yung paa mo. Tsaka yung manas na talaga yung kamay mo, di ba? Para makikita Para mo. mga sausage na, yun yung nakita ko sa kanya. eh. Tama ka doon. Pero ito nga yung mga sabi nila, okay lang naman daw magkaroon ng edema basta healthy yung pregnancy mo. Ang masama lang, it may cause pre-eclampsia kasi. What is that? Lagi ko narinig yan sa Yung buntis. mga risk kasi sa mga buntis, yung pre-eclampsia, pwede silang mag-preterm labor kapag meron silang excess weight gain, pag tumaas yung kanilang blood pressure o kaya may protein dun sa kanilang urine, may mga UTI, may mga infection sila. So yun yung nagkakos ng pre-eclampsia. Pwede rin mag-seizures ang nanay. Ang isang buntis pala na may can lead to eclampsia naman siya. So yun yung mga medyo risky na siya. It may cause death to the mother and to the baby also. So kailangan pangangalagaan mo rin talaga yung health mo. Ano ba yung mga kailangan mong gawin para maiwasan mo tong edema na tinatawag O nga pamamanas. nila o pamamanas nga? Kailangan talaga nag-exercise din yung isang tao, 'di ba? Tapos bawal din kami sa long sitting o kaya long standing. Sabi nga nila for every 1 hour of sitting daw, kailangan daw at least 10 to 15 minutes na nakakapaglakad ka. Bawal din magsuot ng mga masisikip na medyas kasi nakaka-impede ito ng blood flow ng isang tao. Tapos ang pagtulog laging nasa left side kasi mas nagfa-function daw pag natutulog ang kidneys natin na nandun tayo sa left side. Kumbaga nandun yung waste reduction ng katawan natin kapag natutulog tayo sa left side. Too much salty food, bawal din yan. Pero ako, mahilig pa rin ako sa chichirya hanggang ngayon. Nakaka-bloat talaga ang salt. Oo, nakaka-bloat. Or pwede mong i-compensate ng siguro more water also kasi kailangan mo rin ng mas maraming tubig para mabalance mo yung salt out. Pero bawal talaga sa mga buntis yung masyadong mataas Too yung much salt salt. nila. At pwede rin sila magsuot ng mga yung mga stockings na to support lang. Pero dapat yung stockings nila hanggang belly daw para masuportahan din yung belly nila hanggang paa. Tapos, Anong klaseng stockings ba ito yung nabibili sa mga department pantyhose, mga store? compression Compression stockings. So, basta wag lang masyadong masikip kasi masama din talaga yon sa mga buntis. Tapos, proper shoes kailangan. Actually, yung sa mga... Hindi pa nga hindi pa. Anong lumaki Kasya sa'yo? pa yung mga sapatos kong size 7 Anong sa lumaki sa'yo? akin. Binti? Thighs, tsaka puwet, yung hips ko. Yan yung mga lumaki sa akin. So, yung pa ako, hindi pa naman. Pero tinitingnan ko,
ko, baka mga 8 months pwede. Kasi ang taas ko sa salt ngayon eh. Ang hindi ko sa salt. Pero hindi ka pa naman, hindi ka pa naman nagmumukhang manas. Ah, talaga? Sa mukha lang siguro. Kapag ba nanganak na rin, automatically, yung pregnancy edema na yan mawawala? Hindi ko alam. Di pa ako, syempre first time ko. Ano, hindi naman automatic, but it will gradually nawawala siya. Mag-decrease. Oo. Kasi ako noon at that time when I gave birth, mabilis ako na pumayat din eh. Tapos Kasi syempre nakatulong din yung breastfeeding. Oo, breastfeeding talaga nakakatulong din yan. Ako yan yung kinakatakot ko eh. Hindi pa nga ako buntis, mamanas na ako. Ba't mo nakakabuntis na ako? Kasi mag-exercise Kailangan Manas ko na naman manas na yun. prevention. Kasi Ako. mag-exercise Para Manas ka. siya, manas. bloated na lang. Ay, uploaded ba, Rina? At mataba Diba? pareho lang. Kung magkaiba Parang yan. kunyari bloated ka Water na. retention Water kasi retention ng bloatedness Okay, eh. so bloated lang ako. May Oo, bloated sinabi ka yung nutritionist dati na parang you can drink cranberry juice Yes, ata cranberry para mawala juice. yung bloatedness mo, di ba? Especially kapag may mga period yung mga babae, Pwede rin di ba? ba uminom ng cranberry juice ang buntis? Pwede naman, pero naman. masyadong Basta mataas wag eh. masyadong Masyadong mataas sugary. yung sugar niya. So, I try to limit Basta ng bawal fresh ang fruit juice. caffeine sa Oo. ano. Sige, sige. Correct. Wait nga, magre-prepare ako ng cranberry juice para mawala yung bloatedness Okay, ko. iminom ko Bibigyan yan. ko kayong lahat. Bili ka. Bibili na ako. Ito na ba yung vendor dyan? Yun nga sinasabi ko sa'yo, Porky. Oo nga eh, kanina yung pinag-uusapan natin eh. Oo nga, napag-isip ako doon, hindi ko pa pala kaya mag-asawa. Ay na. Ay, umihim-ihim ka na naman, magsalita ka nga. Morning! Good morning, Marky! Good na! Good Alam mo, morning, guys! Good morning, kailangan Nina! sa mga tao dito. Kailangan ko sana ng pabango eh. Ito yung bukas na tindahan eh. Yung ganito kaaga eh. Nako. Gusto ko ng Ang bago kulon. mo, may 500 dyan, may 1,500. Eh, mura-mura. Pabango, Yung fake na aga-aga. naman sa'yo kung mura. Ang aga-aga ng pabango, Dok, na nakaka-irritate sa ilong. Oh, Bakit naman? bakit? Eh kasi May nga problema? yung tungkol dun sa pagno-nosebleed, Dok. Ay, Oo. araw-araw nosebleed yan. Eh. Nosebleed, bakit? Araw-araw. Hirapan mag-English eh. Ah, Oo nga. okay. Yun ba yung cause nun, Dok? Isa ba yung sa Cosno? Hindi yun sa don't English me. I don't English school. me. Oo. Ha? Hindi yun ganun ha? Hindi yung kasing pamangking ko, ganun eh. Hindi kasi Okay. siya nga Isang eh. araw, Oo. laging yung may tumutulo sa ilong niya ng dugo. Tapos sabi ng lola ko, ganyan lang daw. Tama ba yun? Well, oo, Ano bang no? cause nun muna? Okay. Itong nose bleeding, o tawag namin, di ba yung medical term dito ay epistaxis. Mga tinatawag Taxi, natin. taxi. Epistaxis. Kepi? Oh, kepikisun Ano yung pag sumasakay ka ng taxi, gano'n? Para rin taxi ni Epi. Ah. Di ba? Ganun. Pero ang tawag namin dito, mga doktor, ay epistaxis. No? Taxi. So bakit nagkakaroon nito? No? Eh, tapos si Porky, di ba sabi yun, tinataas yung ilong na gano'n. Minsan kasi ang pinagagalingan nito, depende. No? Kung bata, at sa matatanda. Yung mga adult, especially kung matatanda, ang pinagmumula nito, yung tinatawag natin hypertension or high blood pressure. Na persistent. No? Kunwari, hindi nakokontrol yung ating high blood, maaari ito mag-lead na persistent na nag-epistaxis o nagno-nosebleed po. No? Ito yung mas mahirap i-control kaysa yung mga sa bata. No? Yung tinatanong ni Porky, di ba mas bata, no? Ang pinagmumulan naman nito, yung tinatawag namin mucositis o yung lining sa loob ng ilong na mamaga, no? Tapos, dahil usually, ang pinagmumulan nito yung pagiging sipunin ng mga bata, no? Di ba? Usually, dahil may mga allergies sila na hindi nakokontrol. Ang dahilan dito, kasi yung lining natin sa loob ng ilong, sa ilalim niya, marami mga capillaries o maliliit na blood vessels, no? Na madali siyang mag-break. Pagka nag-break itong lining, madaling magdugo yung Paano may iwasan yun? Okay. Para mawawala. So number 1, kailangan i-control ang hypertension kung adult. Kung may allergies yung bata, kailangan nakokontrol yung allergies. So iwasan yung mga nakakos ng allergies tulad ng alikabok, pollen, mga bulaklak, mga balahibo ng pusa, Oo, ito nga. aso, no? Tapos paano ba i-control nito? Di ba? Tatanong natin. So kung nangyari ito sa inyo, no, nagka-epistaxis, nagka-nose bleeding, kailangan i-compress natin yung ilong. Yun. Na gano'n, no? Completely isasarang gano'n. Sa mga 5 to 10 minutes, nakagano'n, diretso lang. Pero kailangan ba nakatingala? Nakaganon? Well, gusto kasi natin na gano'n, Para kasi hindi para tumulo. hindi tumulo sa baba, no? Pero ang problema kasi, pagka tinangala Babalik natin naman. gano'n, babalik pupunta sa, malululun yung dugo. Ayun. No? So pagka okay. kinompress Vampira yung naman. ilong, no, nagka-compression, normal. iharap nyo ng konting gano'n. Meron naman, Dok, Para po yung... hindi na lulunok. Meron naman, no? Dok, pag sobrang init.
O Okay. sobrang lamig. Sige, ganito kasi ang dahilan doon. Pagka sobrang init o sobrang lamig, nagiging dry kasi yung air paminsan, no? Known cause rin ito para mag-break yung lining natin sa loob ng ilong, no? Kasi dapat lagi siyang basa, no? Ngayon kapag dry yung air, no, pag inihinga natin na medyo tuyo, na ganon, mas madali rin mag-break yung lining sa loob. So makakatulong ba kung kunyari meron kang water spray, gaganong-ganon mo? Nasal spray. Well, what we advise paminsan sa mga pasyente namin Saline. nag-abroad, no? Oo, 'di ba? Pagka medyo dry yung air, saline solution. No? Kasi spray na okay. ganun, pwede naman for preventive measures pag dry yung hangin, Ito, no? isa pa, Dok. Ito, Yes. kanina ko pa tinatanong, baka malayong kamag-anak namin to, yung si nasal packing. Oh, okay. Sige, itong may... Pumupaki, kamag-anak mo na? Nasal packing eh. Baka kamag-anak kami, mga taga-abra yan eh. Dahil pag mayaman ka mag-anak niya. Yun. Ano ba yun, Dok? Okay, itong nasal packing, ginagawa natin, di ba, ang initial na ginagawa Hindi naman natin, tao yun, eh. i-compress, no? Isasarap ganon. Pagka persistently, hindi nakokontrol masyado, Yung ganun ba yun? oh, yung mga doktor kasi linalagyan ng gasa sa loob. No? Packing. Packing. Para ipak sa loob. wala ako, tapos No? Nalagyan ng gasa sa loob, na padiretso, Bata kami ba yun? Sepo-sepo yun. sa loob, para makontrol po yung pagdudugo. No? Para hindi siya persistently dumudugo. Ayun, nilalagyan ng ganun. Yes. No, pero kailangan, syempre, Yun trained yung na doktor solusyon rin yan, ang gumagawa solusyon nito. yan. Yes, solusyon po yan doon sa persistently na dumudugo. Kasama dyan yung mga topical decongestants. Ba yung... Ang topical decongestants, ito yung gamot na ginagamit pampaluwag ng ilong, no? So paano ito nagwo-work para makontrol yung ating epistaxis o nose bleeding? Nangyayari kasi pag naglalagay tayo, nagsispray, Madrixin, ganyan, Ayan, ng nasal decongestant, lumiliit kasi yung blood vessels in effect. So, in effect, mas madali siya makontrol yung pagdudugo. Pag sinispray Meron din yan. ba noon yung spray na ano? Yes, meron spray. Kundi sa bata, yung pinapatakan. Masasuggest mo rin, Dok, ba yung mga yung ini-inhale, mga inhalant ba yun? Ano? Yung pinapasok na ganyan, okay lang ba yun? Yung Oo, ginaganon? yung mga decongestants, paminsan, spray form, no? Ginaganon, spray natin sa ilong, yun ang napapasok natin dun sa ilong. No? Ayan. Okay? Ayan na. Si yung Saan pamangkin. siyang nag-heal kung wala ka namang gagawin? Hindi naman siya, kumbaga, nakakatakot. Well, nakakatakot lang dahil madugo. Dahil dugo. Oo, pero first and foremost, any form of bleeding, no? Ang una-unang ginagawa is compression. Kaya po natin pinapasok. So, wag mong isisinga na isisinga. Wag mong Kailangan isi- hawakan. Kundi baka lalong dumugo ng dugo. Okay? Ayan, Oo. delikado makipag-usap ka sa foreigner. Duduguin ang ilong mo. Baling duguin ka sa ilong, wag lang tenga. Bagay. Okay na yun. So, pag hindi kaya ng ilong sa tenga ang labas. Tenga ang dugo. labas Iba yan, naman yun. delikado. Pag tenga dinudugo, Dok, di ba? Yun, iba naman yun. Iba naman yun. Siyempre, iba Dok, iba nagmumula. malamig. Hindi kakayanin na sa line yun. Mas malamig ngayon. So, inuubo tsaka Yun, mga Sinisipon. Oo. sinipon na. Yung pagsisipunan rin, paminsan pag nasobrahan, kasi nga, minsan nagdudugo din. Oo, tsaka yung importante din pag yun sa mga may hypertension. Yes, makokontrol. Iko-control. Kailan nagagamot pa. Yan naman ang pag-usapan natin. Salamat. Oy, kasi ako tumataas ang BP ko lagi ganun eh. ba, Nina? Paano ba makokontrol mo Pag-control, yung yan, BP? pag-control. Tumataas. Okay. Kailangan kasi, pagka kinokontrol yung BP, ang pinaka-importante nina, monitor parati. Okay. Oo. Minsan may mga, ang ina-advise namin, magtago ng notebook, no? Okay. Para monitor po yung BP natin everyday. Si, Ayun. alam mo ba si kumpare ko, si Jeff, tsaka si Doktora? Oh. Yung nanay nila kasi high blood. Okay. Baka daw makontrol, bigyan mo 5,000. Oh? Yo! Ano agad, baba? agad. Baba agad. Malamig ulo. Malamig ulo. Ano yung gagamitin mo? Pwede ba yung parang mga ano lang? Mga monitor ngayon eh. monitor na parang digital lang? Or Yun eh. okay ba yon? Okay, ganito kasi, yung pang-monitor namin ng mga doktor, di ba yung, Ganun, yung ginagano, may hangin. cuff, di ba? Ginagano, mas maganda, mas accurate. yun. Accurate. Pero kung kunwari, sa bahay, meron kayong digital naman na pang-measure, pwede na yun. Ano naman ang tama? Anong reading ang tama na okay ang blood pressure mo? Okay,
Depende po kasi yan, ano? Sa Yung ilan? systolic, Yan, di ba, tama, may depende yan. 120 over 80. 80. Okay. 110 over 90. Yun ang typical, ano? So it ranges mga So, pag 90 mga- up to Pag mga 30 130 years old systolic. ba yan? Kunyari ako 30 years old. 32, 32. Yun ang 32 naman. Bata, 32. Blood pressure, mga 32 ako. 32 ka na Oh, sige, kanina ikaw. ranges yung systolic, yung sa taas, mga 90 to 130. 90 to 130. Yung kaibigan ko, 130 over Paano acting. pagka Overacting. senior na katulad ni Romy? Ano Well, naman ang grabe. dapat? Ideally, dapat hindi kayo aabot ng Talagang ako, 140 yung systolic. Ah, ilan, Dok? Dapat hindi aabot ng 140, ideally. Kaya paminsan, kahit medyo mataas ng konti, kinokontrol na even at an early age. Pero Ano meron yung ba talagang taas? ano? Meron ba talagang Diastolic? pamilya? Yung diastolic yung sa ilalim. Sa ilalim. High blood? Oo. Ha? Buong pamilya, high blood eh. Meron. Sabi nung Daban family, high blood daw yun ang sila. pinamana sa kanila. Pinamana sa kanila. Well, Nakaimus. minsan mana-mana talaga yung ating hypertension, high blood, no? Kaya it runs in Nasa families dugo? eh. Nasa Pero dugo. yung high blood at Mana-mana saka low talaga. blood, di ba pareho lang naman ng ano nun, ang sintomas nun? Pareho sila eh. Well, hindi. No? Ah. Yung high blood, paminsan, ito yung nagli-lead sa epistaxis, Yung then ano, yung yung nosebleed. dugo. Yung low blood. Yung low blood, minsan namumutla. No? Minsan, Walang mas dugo. madaling mahimatay yung mga tao naglo-low blood pressure. Oh. Pero Dok, kung nagme-maintenance, kailangan ba na ituloy-tuloy yun? Or pagka bumaba na, hinto ka na sa pag-inom ng gamot? Okay, ganito kasi yun. Ano, tayo kasi mga Pilipino, hirap na uminom ng gamot. Ayaw pa minsan uminom ng gamot, no? Si John, ganun. Oh, yun. kaya paminsan, kaya sinasabi namin, i-monitor continuously, mag-keep ng notebook para nakikita natin yung trend. No? Minsan, kailangan i-adjust po yung gamot na ginagamit for the high blood pressure. No? Yan. So, hindi, Importante. hindi Pati- bigla-biglaan paminsan. Pagka okay na nga, pwede nang huminto sa pag-inom. Not on your own. Kailangan po Oo. magpakonsulta muna. Konsulta, importante sa lahat. Ayun. Okay. Yun ang... Oo Ayan. nga eh. Paano na... Oh. Ayan, paano naman yung mga paano mag-control nung nasal allergies? Okay, yung Paano nasal kinokontrol allergies, kasi yung allergies kasi, napoprovoke yan na tinatawag natin mga allergens, no? Ito usually mga alikabok, no? Kabok. Oo, no? Amoy ng mga... House. Yun sa aso. Oo, di ba yung balahibo ng aso, balahibo ng pusa, yun yung makate. Change no? of weather. Yung masang na pabango, di ba? Yun, Oo, pabango. yun po, irritants yun, no? Minsan dumaan, amoy lupa para May lupa, pabango pa yun. Di pabango yun. Abang kayo na ano nyo. Oo. Ito yung may irritants na tinatawag natin, naman, no? Pero iba to sa allergies. Pero, syempre, masakit pa rin sa ilong, no? So, paano maiiwasan? Syempre, kailangan natin malinis parati sa bahay. At pag maglilinis sa bahay, iwasan yung gagamit ng walis, no? Pagka may allergies. So, gagamitin, mas maganda yung medyo basa na mop. Alam ko na Vacuum solusyon na dyan. lang. No, vacuum, mas Yung maganda. ipit sa sampay. Ganun po. Yun. Ay, yun ang maganda, di ba? Oo, murang-mura lang. Tatakos pa ilong mo. Tatang ka, nakakatangos pa rin. Hindi, ang maganda, para hindi ka mag-nosebleed araw-araw, mag-google ka. Alam mo si Direk para wag ma-high blood. Gargle naman ako ha. Direk para wag ma-high blood. Mamahagi ka ng tinapay. Oh, yun pala, yung change of weather, kasama yon sa mga Oh, allergies. Di ba? well, classically, hindi rhinitis. siya allergy. Rhinitis. Ano to tinatawag natin? Vasomotor rhinitis. No? Rhinitis. Pagka nag-iiba yung klima, Oo. no? Nagkakaroon ng sipon. This can lead also dun sa tinatawag natin nose bleeding. Pagka masyadong persistent, no? Especially pagka pinipilit natin ilabas yung sipon. At No? ang Huwag pilitin. So, wag at ang isa pa, pipilitin. yung Ano yun? iwasan ng gamitin ng yung Yun, pangangalikot. pangangalikot, Oo. tawag na pangungulangot. Pangungulangot ng ilong. Sa masyado. Tagalog, Pangangalikot kasi maraming kalikot. Ito pangungulangot sa ilong talaga. Oh, yun. So, paminsan, pag nasobrahan, para rin, Nasusundot. di ba, pagka Sobrang kinakamot, ganun Mamumula. rin. Mamumula. Ito rin. Lalo na Siyempre, yung lining. ginagamit, hinlalaki. Oo, no? Grabe naman Delikado ilong yan. mo. Kaya, Pag ano, Dok, salamat ha sa mga... Salamat, Doc. Walang ano. Ay, teka, punta na tayo sa bahay. Ay, sige, Doc, Nina. kasi Okay. naghihintay sila. Ay, teka. Ito. Ito, yung pabango nga pala. Oo, punta mo na tayong bahay. Ano ba ginagawa mo dyan? Hirap na hirap ako, Tito Diego, ma-separate yung yolk dito sa egg white. Kasi gagawa ako ng ng leche flan para dun sa dadalawin ko sa So, ospital. kanina ka pa Kanina. nag-separate Kanina dyan. pa, nakutulog pa kayo, nag-a-attempt na ako, wala pa rin Anong gusto mo nangyayari. maturuan ka ng mga paraan? Meron bang trick dito para madaming trick dyan. mas mabilis? Sige, Oo. ano ba yung gagawin? Sige, turo natin to. Ayan, may Sige. bote, gagamitin natin ha. O, game. Ito yung bote.
Ano siya mo? Pumayat kamay ko. Bilis, no? Bilis naman, ba't naman nasulit Oh, yan. Hindi, sige, gawin mo yan. Paano? Ito, Di may ba isa pang ito? way. May isa pang way. Sige nga. Ha? Hindi, kasi yung isa pang way, usually the easier way, kakrack mo lang yung top ng egg, Tapos, tanggalin mo yung top. Kunyari, wala kang bote. Yan na yung top. That's yung hand the- mo parang spoon, labas mo ng ganyan. ilalagay sa Yan. kamay. Tapos, Yan. Tapos, salin mo lang. Yan. uy, Ayan. ang bilis naman nun. Yan. Perfect egg yolk. Ganun din yan. Pwede din yan. Try ko nga yung yung binideo mo. Yung ito naman, sige, go. Ito naman, paano to? Lagay Ipipress mo. ko yung Hindi, bote. Wag, babasagin mo yung yolk eh. Tapos, ayan. Oh, sige ha. Oh, bitawan mo. Oh, And sige. then, tapos, Ay, nako. ay, ito na si Nina. Kaya ang next na. Hi, good morning! Good morning! Good morning, Nina. Good Hi, morning. Doc. Hi, Doc. Hi, Doc. Good morning. Upo ka dito. Diba? Dito kayo. Ganda naman. Miss Earth. Oh, parang nung isang araw si Angel ang kwan eh. Sikat dun eh. Tinetext ko siya, sabi ko para siyang Miss Earth. Oh, Earthworm. oh. Kaya nga nag-heal siya ngayon eh. Oo nga. Grabe. Ay, Ninang. Kasi, ano lagi pinag-uusapan, di ba part ng Dutertenomics yung tax reform program. Kasi nga, para dun sa Build program niya, President Duterte, kukuha sila ng some of the funds doon sa tax reform program. Pero ang dami talaga, sobrang hati. Diba? Yung iba, okay lang sa kanila, they support the tax reform program. But yung others naman, like the senators, ayaw nila kasi they want nga, kasi ang sa kanila, ang iisip nila, mas maapektuhan yung mga mahirap. Yung mahirap, mas lalong hihirap. Yung mayayaman, mas lalong yayaman. So, ano ba talaga, Ninang? Ano ba yung kinapapalooban nitong tax reform program? Talaga bang mababaon ang mga mahihirap dito at mas yayaman ng lalo yung Ako may position ako dyan. Oo nga. Mamaya na ang Mamaya. position. Actually, kailangan muna alamin natin ano yung mga pinag-uusapan na taxes. Kasi ang problema, pag sinabing tax, buwis, bayad, di ba? Yun lang lagi ang naiisip natin. At ang naiisip natin doon, Kong, di ba, yung income tax na tataas yung babayaran natin na tax. Kung malaki ang kinikita, malaki yung tax. Pero actually, doon sa proposal, yung tax na income tax, eh hindi naman, kumbaga, mababawasan pa nga yung taxes. Nung mga kumikita ng 20,000 Yung personal to income 1.5, tax. yung personal income tax na Personal sinasabi. Pero hindi mo na yun yung pag-usapan natin ngayon. Actually, ang isa pa yung excise tax na sinasabi. Oo, ito yung itinatax habang may production, yung may manufacturing ng mga products, or pag magbebenta ka, or pag mag-i-import ka. So, ito yon na hindi natin nararamdaman at hindi natin pinapansin, Kong. Kasi hindi nila natin nakikita na, ay, tumataas ng tumataas. Kasi ang akala natin, ano-ano ba to? Kotse. Ito yung mga sin taxes na tinatawag, yung para sa mga alcohol, wine, sweetened ganyan. beverage. Tapos yung sa mga sigarilyo, Sigarilyo, yes. tobacco, ganyan, sa mga minerals, sa mga kotse, at saka yung tinatawag nilang mga luxury items, Kong, yung mga jewelry, tsaka yung mga imported products. Kasama ba dyan yung mga estate? Hindi, mga- hindi. Ay, Hindi hindi, kasama. hindi kasama dyan. So, ito yung ngayon na tinututulan na yung excise taxes kasi kasama dyan ang gasolina. So, since kasama yung gasolina, di ba, pag tumaas yung gas natin, yung diesel natin, then tataas ang pamasahe, tataas yung mga bilihin. So, yun ang magiging epekto noon. Chain reaction. Pero hindi nila napapansin since since time immemorial, 2014, nagtaas yan eh. 15, naging 20%. In general, Pero meron yung mga parang depende kung anong produkto per liter, per kung sinusukat kung magkano yung magiging tax. Ngayon, parang Kong, di ba, ang itataas niya from magiging 6 pesos ang itataas niya sa kabuuan. Oh my God. So, yun ang tinututulan natin. Kasi nga, pati lahat talaga mag-i-increase. Kaya excise tax kasi fixed tax na yan. Yeah. So it hasn't been increased for such a long time. Ang position ko dyan, balikan natin, ano yung pinangako ng ating Pangulo? Ang pinangako ng ating Tax Pangulo, reform. ibababa niya yung income tax rate. Walang problema dyan. Pero wala siyang sinabi na itataas niya yung excise tax. No? So ang tanong dito, bakit ngayon itataas ang excise tax? Ang sinasabi ng ating economic managers, dahil meron siyang build program. Pero
ito lang ba ang pamamaraan para magkaroon ng build program? Sa tingin ko hindi. Kasi kung ang naging rason ng ating pangulo ng ating economic managers, no? Kasi si pangulo hindi nakikialam diyan, wala raw siyang alam sa economy. Yan ang sinabi niya sa nung kampanya. Kung ang sinasabi niya yung tatanggalin na revenue, no? Yung mawawala dahil sa income tax, dapat bawiin. Kung ganun yung framework natin, di wag na natin ibaba yung income tax natin. Kasi pareho lang din Diba? naman. Status quo na lang. Wag na Di ba natin kung ibaba. dapat mas maganda kung pagbutihin ang paniningil? Kasi Yes. marami tayong mga taxes na hindi talaga nakokolekta. May big Ngayon may companies. flow yung logic nila Kasi sabi nila, kung ibababa, paano yung revenue? Kailangan natin intindihin kung ano man ang iniipon ng isang income taxpayer, no? Na sa kanyang sweldo dahil sa pagbaba ng income tax, gagastusin rin naman niya. Yes. Correct. At may VAT naman yan So, Yun pa nga kung di ba? So, it's Yung useless VAT is thing another lang din. tax. Kung ako nga dapat wala ng excise tax Kasi alam mo yon yung VAT natin, ipinapasa naman sa mga consumers yun dinadagdag. So, And then yung excise tax, babawiin rin naman dinadagdag din. So lahat, tayo mga consumers, tayo ang sumasagot ng lahat ng tax. Kaya nga, di ba, kung may mga tanong na, kung ikaw ba ay hindi nagbabayad ng tax, dapat ka bang bumoto? Ang sagot ko dyan, dapat. Kasi kahit hindi ka nagbabayad % ng tax, the moment na bibili ka ng kahit anong produkto, mag-i-import Nagbabayad ka ng tax. or yung sinasabi mo Nagbabayad kanina, ka real ng estate, tax. bibili ka kahit anong bibilhin mo, nagbabayad ka ng tax. Correct. So, and kung titignan nga natin, para sa akin, anti-poor dahil unang-una, Matatamaan mga ilan ba ang mga mamamayan natin ang nagbabayad ng income tax? Ilan ba ang nagtatrabaho? Mas karamihan ng ating populasyon ay magsasaka at mangingisda. Hindi naman sila nagbabayad ng income tax. Sila ba ay makikinabang sa pagbaba ng income tax? Hindi. No? So anong mangyayari sa kanila? Papatawan ngayon sila ng dagdag na presyo. At even yung mga imported excise products, tax. di ba? Kung dito kinoconsume, binabayaran ng tax, pero yung mayayaman, pag nagpunta sa ibang bansa, walang bayad. bayad. Kasi doon sila bibili, di ba? Yung one clear example, ano ngayon ang iniinom ng mga nasa probinsya? Dati, di ba, bumibili sila ng kape, bumibili sila ng asukal. Yeah. Dahil merong ngayon na panukala na tataas ang Yung mga sweetened drinks. sugar, Yes. no? Ngayon hindi na kape, asukal, 3-in-1 na sila No? 3-in-1, mas convenient. Ngayon tataas ang 3-in-1 dahil sa sugar tax. Ang tingin ko kung dapat yung mga basic needs natin, dapat hindi nalalagyan Hindi ng itataas. excise Excise tax. tax, Kasi oo. yun ang kinukonsumo ng mga normal na Pilipino, ng masang Pilipino. Kasi meron din silang parang logic before na inuna kasi nila yung sa kotse, 'di ba? Na parang kaya daw nila tataasan yun para to check kung mababawasan daw yung trapiko natin kasi mas less na yung bibili ng mga kotse kasi ngayon ang baba na rin ng mga down payment sa mga kotse, 'di ba? Ang kailangan tignan, kailangan pag-isipan ng husto rin yan. Kasi at certain levels, kailangan na huwag i-impose yung excise tax on vehicles. Pero if the vehicles you're going to buy is 2 million and more, Yeah, that's the time. tingin ko may kakayahan kang magbayad, then dun mo mo ipapasok. yan. Depende Pero sa 2 kotse. million and less, Oo. no? Tingin ko hindi ko. Madami yun kung yung 2 million and less na vehicles. Kuwan na yan Mga SUVs. O kung pwede Pwede na sabihin, dyan ng at least Fortuner. a million. A million. A Siguro million mas and less. mababa pa. A million and less. O, yun. Oo. Kasi pag more than a million na, medyo mga Fortuner na yan. Oo. So, yun yung mga kailangan pag-aralan. Kaya Medyo mabigat, madugo itong usapan na Kasi, ito. di ba nga, At nung- hindi naintindihan ng masa O, Yun yun na ang nga problema Kaya di ba- kailangan kampanya. During Kampanya. SONA, di ba parang kinomed ni President Duterte ang House of Representatives for passing Oo. right away yung At tinakot niya yung tax isang reform. senador. Tapos, kinall out naman niya Si Senator Angara. Senator Angara specifically na kailangan suportahan nga daw. But I think recently nagkaroon ng Pero double pronouncement. go ahead. Oo. Tapusin mo na muna. sinasabi na willing naman daw maging flexible na itong si Duterte para daw maayos yung tax reform at maipasa na. Double-bladed nga yung call out niya. Parang tinatakot niya si Senator Angara kung ikaw up for election, kung hindi mo susuportahan yung tax reform program,
parang sinasabi, hindi kita tutulungan. Pero hindi niya sinasabi na meron na tayo sa kasaysayan na sumuporta sa isang tax program, Na hindi natalo. nanalo, oo. Natalo sa halalan. Senator No? Recto. Sino yan? Si Senator Recto. Dahil tinulak nga niya yung value-added tax. Semplang siya noong Galit yung tao sa kanya. 2007. Basta anything about Nagalit ang tax, tao. di ba? Kaya mahirap itong issue ito. No, kailangan talagang pag-aralan. Ngayon, ano ba ang magiging compromise dito? Kailangan tignan kasi still I think sugar is going to be a very divisive issue dahil kailangan ng mga mahirap rin. Yun na lang yung affordable para sa kanilang kainin. Kaya, yun ang usapan tungkol sa excise tax. So specifically, pinipinpoint ng gobyerno ang mga produktong itataas nilang buwis. Ang problema dyan, cascading effect yan sa lahat. So, wag natin laging titingnan lang yung income tax. Oo. Tingnan natin lahat ng tax na ipinapasa doon sa mga produkto at kung ano yung ginagamit na mga produkto. At sana, especially yung mga basic goods like asukal, hindi ako pabor na yan ay lagyan ng excise tax or taasan pa nila. Oo. Kasi ito ay parusa sa masang Pilipino. Yan. So, tignan natin. Pinipilit nila before the year ends, ipapasa raw nila sa Congress yan. Both chambers. Hopefully daw. Anyway, sige. It's that time of the day. Labas muna ako. Mag-organize ako ng mga anti Thank you, Ninang, Thank Okay. you. Nako, Tito Diego, ito na talaga ang aking favorite time of the day. Kanina pa nagluluto si Chef, maamoy mo. Oo, amoy na amoy ko pala. Nasa Maamoy mo. kwarto pa lang ako. Japanese tayo today. Yes. No. Authentic Japanese talaga yung mga ginamit kong ingredients. Authentic talaga. Aba. Ano ba gagawin mo, Chef? Ngayon, teriyaki chicken ang ating breakfast na yan. Yan ang ating main Yun ang tinatanong mo kanina kung ano yung mirin, yung ginamit niya sa teriyaki. Ayun Diba, pala Chef? yung mirin. Yun yung Akala ko oil yung mirin, hindi pala. Hindi. Ano yung ingredients natin, Chef? Ang ingredients natin, 3 pirasong boneless chicken thigh. Pero ginamit ko kasi yung whole sa dalawa yung sinerve ko ngayon. Half teaspoon salt and pinch of pepper para pang marinate lang doon sa chicken. Olive oil, sake, soy sauce, mirin, granulated sugar, at pinch of ginger lang. Toasted sesame. Optional lang naman Optional lang yung yan. Pero olive oil, pwede rin gumamit ng konting sesame oil, di ba? Oo, pwede din. Para lumasa. Pero matapang Mas kasi. gusto ko yung sesame oil, kasi lasang-lasa mo Hindi, talaga. pero Kikay kasi, di ba, Chef, ang sesame oil di ginagamit talaga pang prito. Ife-flavor mo lang yan. Ife-flavor lang kasi yun. mahal yun. Imamarinate Tama. mo na siya doon sa Wala akong alam ko lang taga-kain lang. Ngayon, kung nag-prito ka sa sesame oil, wow, yaman mo, O, friend. diba? Sige, Chef, paano ba gawin tong ating teriyaki chicken? Unang-una, heat the pan. Hit the pan. Tapos ilalagay na natin yung olive oil. Ito na yung salted chicken. Oo, Maasin na-marinate na siya. Marinated. Mga gano'ng katagal mo Chef, minarinate? Mga, Overnight? Hindi, mga 10 to 15 minutes is okay na siya. Kasi chicken naman yan. Soft Kung- lang yung kanyang meat. Kasi kung in-overnight mo yan, Chef, tutuyo yan di ba? Oo. Oo. Sa salt. Ayan, anyway, piniprito na ni Chef. Oo, hanggang maging golden brown siya. Wow. Yeah, Tapos, Tapos i-discard natin yung oil. Lagay natin agad yung kanyang sake. I-drain mo ng konti. Tapos lagay yung mirin at saka yung other sangkap. Yung soy sauce, sugar. Tapos i-caramelize lang ng konti. Ibalik yung chicken. Hanggang sa makitang Fully coated na siya. fully coated na siya. ganda ng kulay, no, Kikay? Ayan Ayan na. na. Ang dali na pala gumawa ng teriyaki chicken. Ayan na. Pero may ano pa, may ibang meron pa siyang ginawa mga si ibang Chef para sa atin. Japanese dishes. Kasi perfect na side dish niya yung gyoza. Yun. Kaya ginawa ko na rin. Ano ba ang laman yan? Pork, chicken? Pork at saka mushroom. pork. Fried mushroom. Shiitake mushroom. Tapos may sauce siya. Anong sauce yan? Yung soy sauce lang at saka nilagyan ko ng chili. Oy,
Tapos, ito, may cake, di ba? Yes, Uy, jelly anong roll cake yan? cake. Jelly roll Ikaw rin cake. gumawa, chef. Oo, akong gumawa. Ano yung niyan. flavor ng loob? Nilagyan ko siya ng tidbits ng mango at saka kiwi. Wow, daming fooders. Oh, gutom ka na. Hinahanap ko na kung alin dyan yung kakainin Yung contact doon. number. Oo. Oo nga pala, chef, ano ba yung contact number mo? Na-recommend ka sa mga friends ko. Ano ba yung 0908 68 59752. Ayan, yan yung number mo. Tapos, do you also have FB para ma-add ka namin? Irene Tapiceria lang. Nakalagay Irene doon. Tapiceria. Oo, made it na yung nakalagay. Ayan. Oh, okay. Ayan, Thank you. na-add na natin si chef. Pwede pong bumati. Sige. Babatiin ko yung anak ko sa Japan. Hi, Sachi, konnichiwa. At saka yung aking boyfriend. Grim, I love you. Wow. Ano ba yung I love you sa Japan? Hindi ko alam. Parang alam ko eh. Ayun ba yung ay shitaru. Oo, yata. Kumain na tayo. Nakita ko lang sa pelikula. O Let's sige, eat, pwede let's na eat. kumain. Thank you, chef, ha? Thank you. Yeah, Naku, kakain na ako. Ito yung sauce. Yes, Lagyan natin yung ang sauce. yummy. Kasi diba parang yung sa weather, diba? Tagang halos lahat ng nakikilala ko dumadaan sa ubo at sipon ngayon. Oo Recently, nga. ako kagaling ko lang before sauna, talaga nag-antibiotic na ako. Tapos ngayon si Nina. Hindi nga ako gumagaling, Doc, eh. Oo, I can see Magkasabay yung pa voice. kami ni 3 Ninang weeks last lang. week, pero akin gumaling na. Si Ninang daw nag-antibiotics na. Oo nga, 7 days na ako nag-antibiotics, hindi pa rin Tapos ako wala. gumagaling. Yes, ayun ang Ubo, misconception sipon. sa atin, no? Hindi kasi lahat ng ubo, sipon, nakakure na antibiotics. Okay. Minsan kasi, yung sipon nanggagaling sa rhinitis of some sort, which could come from allergies, also, or tinatawag natin paminsan, may iba, vasomotor rhinitis. So, yung vasomotor rhinitis, ito yung pagbabago ng klima. No? Pag lumalamig, mas sinisipon yung mga ibang tao. Yes. No? Nagkakaroon tayo nito ng tawag na vasomotor rhinitis. No? So these are treated by other kinds of medications aside from antibiotics. No? Pero yung mga regular ubo sipon, Doc, ano yung mga dapat natin na gawin? Of course, vitamin C, diba? Oo. But other than that, yung para maiwasan yung ubo at sipon in this kind of weather. Okay. Yung common cold kasi, no, para maiwasan, for example, may sipon ka, no, para hindi mo ma-spread yung ubo at sipon, you have to cover your nose and your mouth, no? Di ba tayo kina-cover natin with our hands? Oo. Yes. Pero ngayon, sa ibang bansa, ang ginagawa na, what we teach, no, is the Dracula cough. Ganon. Oo, sa mga bata, no, nakaganon sila. Sa Para, food. when you shake your hands, you It's not high-five going sa to be ibang tao. transmitted to Yeah. others. Yes, walang fomite transmission. Oo nga. Oo, no? So, para maiwasan ito, you have to sleep well. No, of course, to keep up your immune system. Because most common cause pa rin Bagsak kasi. ng colds, no? Viral infection, no? Kaya hindi siya gumagaling with antibiotics paminsan, or it's not necessary na mag-antibiotics kasi just has to run its course, no? Kailan you have to hydrate, good nutrition Lots of dapat, fluids. lots of fluids, and first and foremost, you have to rest Ano yung normal no? period na dapat kang may colds pag hindi pa gumaling? within a week. Paano yung 3 weeks na ako? For 3 weeks, for example, my God. despite nag-antibiotics kayo ninang, it might be something else. No? Yung pag-uubo ninyo, no, maaring nga, 2 things could be, maaring allergies o vasomotor rhinitis, and maaari din pag nagre-reflux, no? Especially yung mga nangangasim yung tiyan, nagkaka-heartburn, nagkakos rin po ito ng cough, no? Oo. Kasi yung area ng ating throat, hindi siya dapat na-expose sa acid. No? Kapag nagre-reflux tayo, bumabalik yung ating acid sa lalamunan, maaari ito mag-cause ng cough. Huwag ka pupunta doon sa ating airway, nag-elicit ito ng reflux, ng cough reflex. No? Kasi anything that goes into that airway na hindi air, no, it elicits this cough reflex para ma-protect yung baga natin, hindi tayo malunod sa sarili nating fluid. Okay. Anong pwedeng mangyari kung ganito na hindi gumagaling? Anong pwede yung niyang worst gawin na, para At ano mapatas? yung pwede kong gawin? Okay. So, yung pwede mong gawin, Ninang, no, if mahilig kayo, if you're nagkakaroon kayo ng reflux o nag-heartburn especially, iwasan niyo yung mga things like caffeine, no? Yung maasim na pagkain, maanghang na pagkain, masyadong matatabang pagkain, iwasan magpalipas ng gutom, or masyadong nagpapabusog, especially with fatty food, no? And humiga right after kumain. No? So, you have to wait mga 2 to 3 hours bago humiga. No? tagal. Kung hindi nyo maiwasan, you have to keep your body medyo upright ng konti.
mas maraming pillows na lang pag natutulog ka. No, para syempre, para yung bote ng tubig, no? Parang mas lalo umaakyat. No? So, para to keep the food down, yung acid down also, kailangan medyo upright yung body. Tapos okay also, nagpapa-inject ako ng vitamin C. So okay lang naman yun, di ba? Okay lang naman. Okay lang mag-load ng vitamin Yes, C. so immunobooster supposedly antioxidants, di ba? Frees you from free radicals. Sa mga buntis kasi, di ba, bawal sila Yes. uminom ng gamot, di ba? Yes. Pero ako, what I did, yung nasal spray na tinatawag Yes. nila, so it helps naman, di ba? Yes. Pwede yun, di ba, sa Yes, kanila. especially Tsaka pag yung vitamin C. sinisipon, no? Yung nasal spray, yung saline spray, tubig lang, it's just basically Yeah. like sea salt, Yeah. seawater. It's just sea salt, water, and baking soda. No, yun lang naman yun. So, is parang si Rina, buntis, no? Pag sinisipon, you can use this, Yeah. no? So, to relieve, matanggal yung whatever is there in your nose, yung mucus, yung allergens, yung nagkakos ng rhinitis. Okay, yun naman pala mga Yes. dapat gawin. Ninang, ha? Magpagaling ka na. Halika na, kain muna tayo. Okay. Sige. Sige, dyan na kami. Pupunta na. Thank you, Chef, Ganun ba nangyari doon, Bin? Ay, pambira na. Dani. Oh. Yun ang bayani, laging nakaubad. Ha? Bayaning nakahubad? Meron ba nun? Ganun. Sino? Hindi si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Kong. Meron akong kaklase. Ano yun? Pag tawag sa law school Ano? Andres. Ang last name, Panty. Totoo yan. Totoo? yan. Oo. Kaklase ko sa law Batiin school. natin si Andres. Panty. Oo. Ayos Ito seryoso ko. Anong seryoso? Laki ng problema na ito Yung kaibigan ng RP family na taga Cavite, si Bibian Balisa ng Salawag, Dasma, Cavite. Yes. Sabi niya, may nabili po akong bahay dito sa Cavite. Okay. Yun po yung tinitira namin ngayon. Ibinili ko po siya ng cash nitong June 2017. Kaya lang po, wala po yung title. Ayan. Bale, second owner po ako. Sabi po sa akin nung home mortgage, 3 to 5 years ko po daw makukuha yung requirements na kailangan ko sa pagtatransfer ng title. Kagaya po ng deed of sale, ano po ba ang mas mabilis na paraan para ma-process po ito? Gusto ko na po kasing ipagawa yung bahay, kaya lang po hindi po namin masikaso yung pagpaprocess ng tax declaration kasi wala po kaming deed of sale. Yan. Ano ba Unang-una, ang kailangan na tanungin, bago niya binili yung lupa, binasa ba niya yung kontrata nung first owner? Kasi, yun yung una. Kulang Dapat nabasa niya. Kasi kung yung first owner, binili rin niya sa home mortgage, yung nakasulat sa home mortgage guarantee, no? Yan yung, that would govern the parties. Ngayon, kung meron nakalagay doon, escalation clause, for example, na kung nagbayad kagad ng buo, no, makukuha niya yung titulo. Pero base sa sinabi ng ating kaibigan, 3 to 5 years nga ang sabi ng home guarantee. So, yun nagiging problema. Ngayon, ang pwedeng gawin, no, baka pwede niyang i-negotiate na sige, wag muna yung titulo, pero kailangan ko ng katibayan na fully paid ako, mag-execute na sila ng deed of absolute sale. Okay. Pwede naman yan Yun lang no? muna. Pending the issuance of the title, no, dahil may period, baka nga nakasanla yung lupa Yun ang masakit. So pwede mangyari diyan, pending the issuance of the title, mag-execute muna yung deed of absolute sale para mabayaran niya yung mga taxes na kailangan bayaran. Ngayon, kung meron pa rin problema, ang best na pwede niyang puntahan ang Housing Land Regulatory and Use Board, HLURB. Yan. Yung siya magre-report. Yeah, dahil yan ang nagre-regulate ng mga tayuan ng bahay sa kahit saan lugar. Condominium man lang o subdivision project yan, HLURB ang major jurisdiction. Kaya, Ayan na. Okay? at maraming salamat daw po doon sa nag-text sa atin. Kasi yung Daban family ng Imus, Cavite. Okay. Ako'y mauna na. Talagang nagmamadali ka. Wala Hanapin bang ko yung kaklase kong Andres si Andres? Oo. Sige. Sige. Grabe yung ganda ng pangalan niya. No? Ay, nagkikita na
naman, may hahabol pa pala. Who is this? Hi, good morning po. Good morning. Welcome po sa bahay ni Kuya. Kain po kayo, makikain kayo. Morning po. Dito po tayo. Hi, Sir Open. From Pag-asa. US. May pag-asa ba? Oo, puno tayo ng pag-asa. Ay, saya niya. Ay, nako. Bigyan mo Kunin ko ng yung plate plato. si Sir Open. Kasi wala naman ako magkakamay doon. Kuha ako spoon and So fork. habang kumukuha ng spoon and fork si Kikay, Sir Obet, balita mo naman kami sa weather. Kasi ang lakas na naman ng ulan this morning. Oo, wala tayong bagyo ngayon, pero asahan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may bahagi ng Kamaynilaan, tsaka sa malaking bahagi ng Luzon. Kahit yung Visayas, nakita natin marami ding mga pag-ulan, tsaka yung bandang northern part, ay salamat. Welcome. Oo, bait nyo naman. Sa northern part ng Mindanao, may mga pag-ulan tayo. Dahil dyan sa southwest monsoon, hanging habagat. Yung ba yung sinasabi nila na kahit na hindi ganun kalakas yung bagyo, lumalakas because nahahatak siya ng hanging habagat? Oo, madalas sinasabi namin mga weather forecaster na pinalalakas ng mga bagyo. Kagaya last week, meron tayong bagyong Goryo, tsaka Yes. bagyong Juaning, pinalakas na yung habagat kaya nawala ng pasok sa malaking bahagi ng Kamaynilaan. Oo. But speaking of bagyo, Sir Obet, ilan pa bang bagyo yung parang dapat namin ma-expect this August and then until matapos ang rainy season? Oo, so ngayong August, base sa ating pagtataya, aabot ng 3 hanggang 4 na bagyo pa yung asahan. 3 pa? Tapos yung... Grabe naman 3 yun. to 4 nga eh. Oo, gusto niyo harangin ko. Kasi hindi ito siya maharang eh. So, kasama ang bagyong Kikay. Ay, nako. Hindi talaga naglaragasa. sige. Tapos ang inaasahan natin kapag ganitong Agosto, yung mga bagyo tinatamaan yan yung mga northern part ng bansa. Tapos pagdating ng mga September, October, pagdating ng mga November, Mindanao, bababa na siya. Visayas na, Oo, diba? siya kasi lalakas na yung tinatawag nating hanging-amihan o northeast monsoon. So parang bumababa na yung bagyo sa more on ito ng Visayas na. So siguro mga around 9 to 14 pa kung hindi kakamali yung inaasahan natin hanggang sa pagtatapos ng taon. Pero sir, kasi di ba there are times na kunyari, may namamata ang low pressure area, baka maging bagyo pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. And then there are times na sabihin nila, baka hindi ito maging bagyo. Ano yung nagiging cause na bakit nalulusaw yung bagyo on the way? Minsan kasi merong posible yung halimbawa may yung hangin na pumasok sa bagyo, so pwede siyang masira at hindi na siya maging bagyo. O may mga pagkakataon naman, may lalapit na mas malakas sa bagyo, pwede niyang higupin yung bagyo dapat na papasok sa atin. So pwedeng mangyari yun. So lagi yun ang binabantayan natin. Kaya tayo sa Pag-asa 24/7 tayo nagbabantay. Oo nga eh. Mukha pa akong puyat, no? Kasi, Hindi naman, fresh pa rin. Salamat. Ganyan mga pagbabantay. Diba? Na-mesmerize ka. ako. Talaga po, Parang Ninang. nabuhay si Ernie Baron. Ay, talaga po. Inabot ko pa naman po siya. Yung bata Pero po ako. kanina kasi you mentioned about yung nawala ng klase, di ba? Nung last week lang yung tungkol sa bagyong Goryo, di ba? Parang gusto lang din natin malaman dahil especially here sa Quezon City, nagkaroon ng parang misunderstanding na hindi ka agad nakapag-declare ng no classes because ito yung nasabi sa kanila ng local government unit ng Disaster Risk Reduction Management Council. So, sino ba dapat talaga yung nagbibigay ng advisory na dapat at this point of time, hindi ka na magpapapasok ng mga estudyante. At ito na yung mga alert level warnings na sinasabi, di ba? May orange, yung mga ganyan. Salamat at tinanong yan para maklarify din. Kasi kanina nga bago pumunta dito, ang dami namin sinagot na tawag. Tinatanong kami kung kinansila daw namin yung klase. No? So hindi po nagkakansila yung Pag-asa. Ang rules po natin kapag may bagyo tapos may nakataas tayo ng mga tropical cyclone warning signal, yung signal number 1, 2, 3, 4 hanggang 5 na ba yan baka akala niya mga 3 pa lang, hanggang 5 na ngayon ang signal. Automatic pag signal number 1 mga preschool tsaka kinder. Pag signal number 2 hanggang high school, pag 3 lahat na hanggang college tsaka graduate students ay wala nang pasok. Pero kagaya last week, wala tayong bagyo, wala tayong nakataas sa signal warning. Automatic po yung mga local government. So sina mayor, madalas pag tumatawag sa amin, tinatanong namin, sino po yung mayor ninyo? Tapos pag sinabi na, tawagan niyo po siya kasi siya po ang makakapagsabi. Kasi pag gano'n ang mga mayors at mga local... They decide. Tama, They're the kasi ones sila who nakakaalam decide. ng lokal na sitwasyon sa lugar nila. So sila ngayon yung magde-decide. Sir, meron akong gusto lang itanong sa Sige, inyo. tanongin mo na. Alam mo, lumaki ako sa TAF kasi Sige, mukhang ano ba? bakit talaga ako natuluyan doon? Naku-package deal kami ni sir. Ano yan? Di ba, ano lang na sinasabi nyo? Preschool lang
hanggang to high school usually yung nasususpend. Ah, sige. Pero bakit yung mga college pinapapasok pa rin? Grabe tagal nga nun. bago masuspend, Oo, diba? kami yung nagko-commute. Bakit ba ganun lagi? Yung college yung... Malaki ka na kasi. Nagko-commute ako dati. Hapasin sila ngayon. Waterproof ba ang mga Oo. college students? So, Sabihin na lang natin na mas alam ng mga college students kung paano mag-survive, di ba? Kung nakasurvive sila ng mga examination, kakayanin din nilang mag-survive ng mga baha. So, Tsaka siguro choice yun- na rin naman nila kung papasok pa sila. Tama, kasi ang mga college students, mas kaya na nila yung sarili nila na, di ba, na Kaya na nilang ma-determine. lumutang din. Oo, at malampasan yung mga baha. Yung signal number 5, pagka ba signal number 5, wala nang pasok sa opisina. Kasi yan ang concern ko dapat laging may pasok sa opisina. Ma'am, bago po pumasok ng signal number 5, by signal number 4 lang baka wala na kayong klase. Wala nang pasok lahat. Actually, una po tayo nagtaas signal number 5 last year po. No? Last year? Last year lang Yung kasi ongoing ba bago yun? lang. Ay, hindi po. Hindi Hindi pa. po. Inabutan. 09 ng Oo, tama. Ninang. So, nagkaroon po tayo ng signal number 5 last year, kung di po ako nagkakamali, yung bagyong Lawin, kung di ako nagkakamali. Hindi ako sigurado pero Lawin. Sobrang lakas Lawin ba nun? Parang nakalimutan ko na yun. Malakas mabilis lang no? Umalis Yun yun nga. kaagad. Tama po. At saka may mga bagyo na hindi naman puro ulan, puro hangin. Tama, actually, maganda po yung sinabi niyo. Ang galing sinabi niya. Tama yung sinabi niya. Kasi, oo, ako na-judge kayo na doon sa akin. Ang natin, Pwede. magkaipaliwanag natin na yung bagyo talaga, hangin yung dala niya. So kaya ang ginawa natin sa Pag-asa, meron na tayong mga rainfall warning. Ito na yung may yellow, may orange, red. So kagaya kanina nakataas yung yellow warning sa Bataan at Zambales. Ibig sabihin, pwede yung pagbaha sa mga mabababang lugar. Pag orange, kailangan alerto na yung mga tao. Pag red na, kailangan mag-evacuate na tayo. Tama. So dapat so ginawa po natin yon bilang complementary dun sa ginagawa naman natin na signal. Kasi yung signal warning, nakadepende yan sa hangin. At yung heavy rainfall warning, nakadepende naman sa buhos ulan. ng ulan. Tama. May kailangan ka makilala. Sino po, Si Nina? Porky para malaman mo kung anong signal ang hangin. Wow! Ano si Porky? Bakit? Dahil ba mahangin siya? Ay, wala akong sinabing ganyan. Pero anyway, si Sir Obet, any more weather advisories na dapat naming malaman for the next few days? Oo, so ngayon patuloy natin inaasahan na iiral pa rin yung southwest monsoon o hanging habag. At lalo na nga, meron tayong bagyo na nasa labas ng Philippine Earth Responsibility. Ang pangalan niya ay Typhoon Noru, tama. Pero si Typhoon Noru naman, papunta na siya ngayon ng Japan. Ay, kanina yung ating chef, di ba? Japan. No? Japanese chef. Japan. Pwede sumama na tayo. Ang kasyon. Tapos papunta na ngayon yung bagyong Noru sa Japan at siya yung actually yung dahilan kung bakit patuloy na umiiral yung southwest monsoon o hanging habagat. So hanggat hindi nakakaalis ng malayo pa sa atin yung bagyong Noru, patuloy na iiral yung southwest monsoon. Hanggang weekend. Posible po, no? So kung may mga lakad kayo, posible pa rin Nako, sa... may date pa naman kami ni Dudu. Basta we pray na sana, 'di ba, malusaw na lang yung bagyo, wag nang dumapo sa Japan or sa ano, 'di ba? Hopefully. 'Di ba? Bakit? Parang hindi po so, We still hope yung and mga pray. kabayan sa Japan, maganda na kayo sa pag, especially yung mga Maging sa southern ready. part. Sino ba nagbibigay ng mga pangalan ng bagyo? Pwede ba i-recommend ko yung pangalan ko? Pwede, Miss Kika. Kaso pag ginawa natin yun, baka hindi kami seryoso. Nagkasang bagyong Kika kasi parang cute yung Kika. Tsaka alphabetical sila. Tama. Alphabetical. Kapag kunyaring nagamit Erika. pag nagamit na yung pangalan, let's say, bagyong Angela, hindi na pwede gamitin next Hindi year. na. Once lang Merong every 4 years nagpapalit siya. Like yung Yolanda, 'di ba, hindi niya na gagamitan Oo, because it hindi really na brought gagamitin. devastation. Yung pag devastating, tinatanggal sa list. Yes. Kaya pag nakapatay ng mga around 50 or nakasira ng more than 1 Pag yun talaga million, nagragasa. either of the two. Kasi ayaw natin na... Ayaw natin kasi na, for example, sabihin namin yung word na Yolanda, tapos magpanik yung mga tao, ang ambun-ambun lang naman yung Oo nga, dala. alam mo, konti lang yung pinanganak na Yolanda nung taon na yun. Dahil sa bagyong Yolanda na yun. Ayun, ano ko, ang dami nating nalaman. Casual Casual to si Sir Obet. Pero maraming salamat po, Sir Obet. And we hope to see more of you. O, di ba? Palit na kami. Hindi na maganda ako sa Pag-asa. Kain ka muna, sir. Thank you, Sir Obet! Kain kayo ng teriyaki. Saka ng gyoza. Ng gyoza. Japan. No? Gyoza. Alin ba? Sorry na late po ako. Pero Baka nahirapan kang pumili ng sapatos, meron pong coffee para sa inyo. Okay, Lakas ng ulan ko.
Kaya nga, nahirapan ka pumili anong susutin mo sapatos dahil maulan. Roderick, anong balita dito sa Mighty and Garlic Bawang? Yun po, yung Mighty Corporation tsaka yung cartel ng bawang under investigation po ngayon nung Philippine Competition Commission. Ito po yung bagong komisyon na tatag na batay doon sa napasang Philippine Competition Act noong 2015. Ngayon lang magiging full yung implementation ng batas. Ano mandato nitong competition na ito? Ang mandato nitong PCC po, base doon sa pakikipag-usap natin at pagbabasa ng RA 10667, pakikipag-usap doon sa mga commissioner, ang kanilang mandato ay tiyakin na may competition sa merkado, pangalagaan yung interest ng mga consumer. Kasi ang nangyayari, pag walang competition, lugi yung mga consumer. Walang quality yung product, tsaka yung presyo mataas. Yan ang naalala ko kasi nung ako'y nasa house, yan ang isa sa mga panukalang batas ko na magkaroon talaga ng Antitrust Law or Film Competition Act para magkaroon ng fair play. Maiwasan ng monopoly dito sa ating bansa para hindi malugi ang mga consumers. Iyan po yung mga cartel, yung ganyang mga practices sa negosyo. May penalties na po yan under dun sa RA 10667. Ngayon, dito sa Mighty, paano tinitignan ng Philippine Competition Commission? May mandato po kasi yung PCC na kapag yung transaction, yung merger o kaya yung acquisition agreement ay umabot na ng 1 billion pataas. Kailangan ng approval. Kailangan aprubahan ng PCC bago maging effective. Yung agreement na yun. So, kaya ito tinitingnan nila. Nag-notify na yung sabi nitong si Commissioner Joey Bernabe, nagbigay na ng nag-notify na sa kanila yung Mighty at yung nakabili, yung JT International na nung mga dokumento na hinihingi nila. Hinihintay na lang nila makumpleto yung mga dokumento para maumpisa nila yung review, matingnan nila kung yun ba talaga ay wala bang walang nilalabag na provision ng RA 10667 at hindi ito, yung merger na to, yung acquisition na to ay hindi masama ang ibubunga sa mga consumer. Itong JT kasi ito yung Japanese tobacco, no? Ngayon sa salita ng ating pangulo nga, ito yung mukhang interesadong bumili sa Mighty sa 25. Well, ang settlement ng Mighty kasi with our government is 25 billion. So iba pa yung usapin kung magkano ang tatanggapin ng Mighty mula sa Japanese tobacco. Ang isa tinitingnan kasi kapag binili ng Japanese tobacco ang Mighty, yan ba ay mag-create ng monopoly? Tama po yan. Of course, initial glance hindi dahil merong ibang mga kumpanya pa na nagbebenta ng sigarilyo. Nandiyan ang Philip Morris, nandiyan ang British Tobacco. So doon, pwede mong sabihin, it will not create. Tapos kung titignan mo nga yung share, ang tinitignan dito yung market share rin para kung considered bang monopoly o duopoly. Malaki ba ang market share ng Japanese tobacco? Tingin ko hindi. Wala po tayong idea sa ngayon kung malaki Maliit. Kaya lang po nila nire-review dahil nga umabot ng 1 billion yung settlement transaction. Ito sa garlic. Itong sa cartel ng bawang ay iniimbestigahan na rin nila, tinitingnan na rin nila yan. Dahil nga, ni-request naman ito ni Senador Cynthia Villar. Pagkatapos nung pagdinig sa Senado nga, nung nakaraan na lumalabas na nagbabalik itong mga cartel sa bawang na dahilan ng price fixing ng bawang na kaya mataas. Kaya yung mga tinitingnan nila. At sabi nga nitong si Commissioner Estela Alabastro Kimbo ay sa lalong madaling panahon, magkakaroon sila ng action dito. Okay. May timetable ba sila dito sa both sa tobacco, sa Mighty at sa bawang? Doon sa rules nila, yung mga 30 days, yung initial na mga investigation nila na gagawin. Pero sinasabi nila, hindi naman sila restricted talaga ng time. Dahil mabusisi nga yung pag-iimbestiga dito sa mga to. Mga dokumento kung ano-anong mga technical masyado yung investigation, kailangan nilang mga eksperto talaga. Okay. Mon, tumaya ka na ba? Hindi po. Kung hahabulin ka ni bato niyan. Yun nga,
Alam niyo po ba kung kasi nung kanilang meeting sa mga regional directors ng PNP, nagbigay nga ng taning itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa dun sa mga regional directors siya. Dapat within 15 days, masugpo daw tong illegal gambling. 15 days? 15 days. So, nung ilang taon na So, may 4 days na. Pero sabi no ni Chief, kumpiyansa naman daw siya na kaya. Pero sana nga, no? Sana. Ako sana. Kasi yung war on drugs, 6 months, tapos na-extend. Sana hindi rin ganito dito. Kasi naging busy rin talaga naman yung PNP dito sa illegal drugs. Pero hindi naman daw nila nakakalimutan, syempre, iba pa nilang mga tungkulin at lalo na itong problema sa illegal gambling. Pero nag-start tong announcement na to ni PNP Chief Bato dahil dun sa parang pagtulig sa yata ng PCSO sa kanila na hindi nila talaga nalulutas itong sa illegal gambling. Kasi medyo parang nalulugi yata si PCSO dahil nga mas natatalo pa siya ng mga small time na mga illegal gambling. So yun, 15 days. At yung hindi daw makakatupad doon sa 15 days, i-relieve daw sa pwesto. Kaya medyo... Kakainin ba ni PNP yung salitaan niya? Abangan natin, bibilang tayo ko. Pero pinagyabang nila kahapon at ipinagmalaki nila yung kanilang mga nagawa. Starting February pa lang ay more than halos 6,000 operations na against illegal gambling yung kanilang nagagawa. Hindi ko lang alam kung kasama doon yung mga sobrang small time lang, mga gilid-gilid. Kasi illegal gambling din naman yun. Ang habol, wetting dapat. Ayun nga kasi, eto pa kung kasi may mga reports din na talagang involved din yung ibang mga LGU officials. So sabi ni Chief De La Rosa na wala silang sisinuhin pag papatupad niya sa illegal gambling. So sana nga ganun yung mangyari kasi alam naman natin yung kalakaran dyan, wag naman sana pero may nasusuhulan talaga. At pag nasuhulan, hindi talaga nalulutas yung problema sa... guerrilla yung wetting Gumagalaw yung mga komprador dyan at mga kumukuha ng taya. Ang tanong nga dito, hanggang sa level na ba ganun sila mag-operate o yung pinakaulo ng wetting kasi mismo? Kasi nga kung yung medyo, yung nagpapataya lang. Pag nahuli mo yun, hindi mo na mapapatigil talaga yung wetting kasi ang dapat nga sabi mo yung talagang head yung head financier. Yun yung dapat habulin. Ewan ko. Doon lang sa barangay namin sa lahat ng barangay. Di po ba? Meron meron ba? Nagtatanong kung anong tataya. Pero kahit maliliit lang yung kita dahil sa dami nung nag-ooperate, napakalaki pag pinagsama-sama. Kaya ang laking... Piso-piso lang yan. May less pa ng piso ang tayaan. Tapos 3 beses sa isang araw. Kaya naubusan ng pera STL. Ganun nga yung nangyari. So abangan natin kung 15 days daw. So magbibilang tayo para ma-interview natin siya ulit kung ano yung magiging katapusan ng Agosto. Nako, titignan natin. Baka dito bumagsak si Bato. Wala siya ma-produce. Ngayon, iba yung usapin kung gagamitin nila Operation Tokhang sa illegal gambling. Yun nga rin ang tanong. Yun ang dapat tinanong ninyo. Oo nga ako. Kaya lang, hindi pa niya na ano. Pero gusto namin malaman. Oo, kung baka mayroon isa pang proseso na pwedeng katulad dun sa Tokhang. Mas ganun yung gagawin. So, yun po. Sige. Ilang cover nila dyan STL kasi. STL. Sige. Maraming salamat. Ay. Ngayon, namimiss ko mag-diving. Kaya lang hindi ako makapag-dive. Oo. Saka ano ka na lang mag-dive? Hindi naman pwede. Kawawa naman yung tiyan ko. Nag-dive na? Oo. Sige na kasi. Ayaw na lang mag-dive sa'yo. Anyway, yung diving na yun. sarili mo, dinagdagan mo parang Wala na siya, 6 feet under na siya, si Nina. Yung diving kasi na-experience ko dati, sumakit yung tenga ko. Hindi ako nakapag-equalize talaga. Alam mo, pinakamahirap sa akin, yung pag-equalize ko. Kasi may sinasabi silang diver's ears, di ba? Iba pa ba yun dun sa mga swimmer's ears o kaya otitis ears? Okay, yes. Magkaiba kasi yun, ano? Yung diver's ears, o yung tinatawag natin barotrauma into the middle ear, iba yun sa swimmer's ears. Parang sila sa tubig, pero iba yung cause, no? Yung barotrauma, ito kasi yung hangin na natrap sa loob ng tenga mo, no? Na hindi equal dun sa external environment. Okay. Ang nagkaka-sensation ka ng fullness, no? Parang barado yung tenga,
mahina yung pandinig, minsan nahihilo pa. Nagkakaroon ito. As opposed to swimmer's ears. Yung swimmer's ears naman, ang pinagmumulan nito, yung pag nagsiswimming kasi yung mga tao, Pinapasukan ng tubig. So, infection, yes, pwede, diba? After a while, especially pag mahilig kayo mag-cotton buds, mag-earbuds, no? Madalas mag-earbuds. Napupush masyado yung mga bacteria pa loob, or diba? earwax, paminsan, or most common na cause nun, yung sobrang kadikot. Diba, masarap kasi mga likot ng tenga. Oo, diba? Pagkabago ang ligo, diba? Ang advice mo, huwag na lang maglinis ng tenga. Pupunas lang yung labas. Kung ano lang yung nakikita sa labas. Huwag ipapasok kasi paminsan, di ba, masarap. Ginaganon eh. Tapos mamaya, masakit na. Sa labas-labas ka na. Yun ang swimmer's ears. Pero going back dun sa diverse ears, so anong nangyayari kapag merong diverse ears? Siyempre masakit, di ba, sa tenga yun? Yes. Para to diagnose kasi diverse ears o barotrauma, no? Siyempre, may history na nag-dive kayo. Very common ito sa... nag-dive sa tubig. Sa tubig, ha? Wag sa lupa. Wag sa lupa, ha? Masakit yun sa likod. Or sa baha. Siguro sa baha. Ayun, tama. Tapos, Doc, Tapos, Sa jacuzzi. Tapos anyway, pag nag-dive kayo sa tubig, tapos medyo mas common ito pag sinisipon eh. No? Pag sinisipon ka, hindi ka nga maka-equalize. Yes, So kasi diba, the procedure of equalization is you have to close your nose, you close your mouth, and then you swallow. Valsalva. Yes, or parang you ganun. blow. Diba? Kasi para mag-equalize yung pressure sa external environment and dun sa inyong middle ear. No? Pagka kasi hindi ito nag-equalize, hindi magkapantay, mas mataas yung pressure sa middle ear mo kaysa sa external environment. So, sumasakit. Okay. The thing is kasi, pagka nagda-dive kayo, yung air, hindi naman nagko-compress eh. Ang nagko-compress yung tissues ng body nyo. So, pareho rin yan pag nasa aeroplano Yun ka. ang Yes! Ano yung tawag sa Same thing. aeroplano, Doc? Para na-experience ko rin yung ganyan. Okay. Nagkakaroon ng pressure, di ba? Yes. Pagka umaakit yung aeroplano o bumababa yung Parang aeroplano. humihina yung pandinig kahit sa namin. elevator. Yes, no, it's because hindi equal yung pressure sa external environment and then dun sa inyong middle ear, no? We have to think, itong kasing middle ear natin, sealed siya from the external environment through our ears. Kapag buo yung eardrum mo, yun ang nakikita sa normal na tao. Kaso, it gets equalized to this small tube called the eustachian tube that connects your middle ear dun sa inyong ilong. No? Kaya pagka sinisipon, mahirap Meron din mag-equalize, no? Kasi hindi nakakahinga yung middle ear. Hindi niya kaya mag-equalize to the external environment which communicates via your nose. May sinabi rin si Kuya before na parang after na you fly, bawal Yes. ka rin mag-diving agad or after kung mag-diving, bawal ka lumipad agad. Tama ba yun? Well, this is just to prevent yun, Yun, barotrauma. oo, No, to tama. further, syempre, the more that you do it, no, mas mataas yung risk. No, na magkakaroon. What do you do, Doc, para maiwasan mo yung ear barotrauma? Okay. Diba? So, kung mahilig kayo mag-dive, or kunwari, first time yung magda-dive, no? Kunwari, Robert, Or first any time, exercises no? that Magda-dive. you should So, ang gagawin, Dive. unang-una, hindi ka dapat mag-dive na may sipon. Or barado yung ilong. Baka mamaya Di ba mas maganda lumala yun? Para may lalabas mo. Well, Pwede pala. pwede, pero malamang nandun pa rin yung sipon. No? Kasi, Kapag may diverse gear ka, matatakpan yun matatakpan eh. yun Oo. Pwede bang lahat. lagyan na lang ng para ano yun? Yung Earplugs. earplugs. Ay, hindi ka rin makapag-equalize. Okay. Equalize. Recommended. Sa barotrauma, hindi. Siguro sa swimmer's ears pwede para hindi pumasok yung tubig. Infection. Pero para doon sa barotrauma, for equalization, hindi. Kasi nag-equalize yung inyong middle ear through your nose nga. So ang pinaka-importante, hindi kayo sinisipon. Walang allergy, hindi kayo sinisipon. kasi magaling ka O hindi kasi nakakahinga yung middle ear doon sa inyong ilong. So anong risk nun kapag merong ear barotrauma? Pwede bang mag-cause yan ng mga vertigo, pagkahilo, pagkawala ng Yes. malay, ganyan Oh, ng tao? especially for example, nagsiswimming kayo, no? So pwede kasi mawala yung hearing, magkaroon ng tinnitus, may Miscommunication. umuugong. Ang pinakadelikado dito, especially pag nagsiswimming, yung mahilo kayo. Oh, especially 'di ba pag malalim, hindi mo alam ano yung up, down, hindi mo alam, 'di ba? Kung nasaan, no?
And then, subsequently, paminsan, pag nag-persist yung barotrauma, o masyadong mataas yung pressure inside your middle ear, as compared to the external environment, maaari rin mabutas si eardrum. Paano matatanggal yung hangin na yun, Dok? Paano mo tatanggalin yung na hangin na nandiyan? Kailangan ba namin magpa-opera o do we just let Hindi, it? pwede ba yun yung humihikab-hikab ka? Parang ganyan. Yeah. So, ang exercise doon, usually, chewing gum. Kasi doon natin nabubuksan Parang yung sa station plane, tube. di ba? Nag-chewing gum tayo sa Exactly. plane. It's the same thing. Pagka, di ba, sumasakay tayong aeroplano, mataas yung pressure, you chew gum. Or you yawn. Kasi Kung parang wala kayong nabibingi. chewing gum. Or what you can do, do this Toynbee maneuver na tinatawag natin. So you close your nose, sasara yung bibig, then you swallow. Or you can blow para may equalize into that middle. Pwedeng ginaganon-ganon. Not really physically, so you blow. Gaganon. Yan naman pala. Yes. Thank you, Dok. Thank you, Ear barotrauma. Dami ko talaga natutunan today. Correct. Tahimik ka ngayon. Nabusog na. Uy, may gusto muna akong i-share sa inyo muli sa Facebook. Kasi alam mo, ang hili ko sa Facebook recently. Nakita ko kasi, merong shinare yung netizen natin na si Francis Adrian Agrabio. Ang shinare niya nga dito, yung isang tatay na naglilinis ng pinagkainan ng mga customers doon sa isang fast food chain. Kahit hindi pa siya mismo yung nagtatrabaho doon sa fast food chain na yun. Alam niyo ba kung bakit naglilinis itong tatay na ito? Bakit? Kumukuha sa mga pagkain, Hindi, hindi siya kumukuha ng pagkain, Ninang. Balik ko, pag nililinis na yung pagkain na to, binibigyan siya ng fast food chain ng panibagong pagkain para maibigay niya dun sa pamilya niya. Oo. Tapos parang kumakain nga lang itong si Francis, no, dun sa fast food chain na yan. Tapos nakita niya si tatay. Kaya nilapitan niya si tatay. Hindi niya nilapitan, parang nakita lang niya. Kasi nga kumakain siya, busy siya. So parang na-curious lang siya. Tinanong niya, parang ganyan. So sinabi nga ni tatay na hindi daw pera yung kapalit, kundi pagkain para dun sa kanyang pamilya. At pinost nga ni Francis ito sa media, social media, para makita ng iba at para if ever makita nila si tatay dun sa fast food chain na ito, matulungan nila si tatay. Diba? Kasi yung iba daw dyan, sinasabi nga ni Francis na healthy naman sila, malusog pa naman sila, bata pa sila. Oo, tapos hindi nagtatrabaho. Samantalang ito si tatay, matanda na, pero nagtatrabaho pa rin siya para dun sa pamilya niya. Kaya Diba? kinuwin yung manager ng fast food chain kasi bawal pala sa protocol yung mamigay ng pagkain, Pero yet, diba? dinify daw ng manager yung orders. Tapos inutos niya na kailangan bigyan ng food daw yung matanda. Oo, diba? Kaya kudos sa manager Very na yun. nice. Oo nga. Ayun, talaga naman. Good na good. Yes. Very good. Oo. Na-inspire naman ako doon. Na magtrabaho ng mabuti, di ba? Kaya nga pong tuwa si Mother Earth eh. Ganun. Tsaka Ayun, tubig. Italina ng Sige, go. dressing salon. Oo nga eh. Tsaka yung Maria Devoro, family ko, tsaka Cardams. Nanonood sila. Hi, Col!